Hi guys! For today's video ay pag-uusapan naman natin kung paano ba kumuha ng SPA or Special Power of Attorney para sa abroad. O let's say for example, sa akin naman specifically, Special Power of Attorney para sa police clearance ko sa Taiwan. So, nagtatrabaho ako sa Taiwan before, kaya kailangan ko ng police clearance from Taiwan. So, ngayon, ay nagpapa-authorize ako sa kaibigan ko sa Taiwan para kumuha ng police clearance ko. So, isa sa mga requirement doon ay dapat yung special power of attorney mo na letter, dapat siya naka-apostille. So, noon kasi, yung tawag noon ay red ribbon. So, ngayon, apostille na ang tawag doon. So, ano ba yung mga requirements natin sa pagpapa-apostille? So, unang-una, dapat valid ID. Magpapa-notarize ka ng letter stating that napapa-authorize ka ng itong taong to na kukuha doon sa documents mo. Tapos, number 3, dapat kukuha ka ng CANA. So, yung CANA, ang meaning ng CANA ay Certificate of Authority for a Notarial Act. So, iba yung notarized letter mo na signed by the lawyer, at itong CANA naman ay iba din yun. Saan yung jurisdiction ng lawyer mo? So, sila na yung judge ay sila yung magbibigay ng certification. So, ako naman, in my case kasi, special power of attorney sa akin, so, I'm from Dumaguete. So, Dumaguete na, yung DFA namin sa Dumaguete, hindi kami nagbibigay ng apostille doon. So, pumunta ako doon, nag-inquire ako. So, hindi sila nagbibigay. So, wala akong choice. Kaya pumunta ako ng Cebu. So, hindi ako nagpapa-appointment kasi full na yung appointment doon sa system nila. So, wala akong choice. Chris ako, pumunta ako dito sa Cebu para kumuha ng apostille. So, luckily, so yun, paswerte-swerte lang. So, ang gagawin mo ay dapat agahan mo ng punta doon sa DFA para masama ka doon sa 100 kasi 100 person lang yun yung nila sa apostille. So, yung sa akin naman, ang nangyari ay sa amin, nagpa-notarize ako. So, hindi ko nalaman na may CANA pala. So, yun, another issue kasi hindi. So, hindi nila i-entertain yung documents pag kulang. So, yung lesson ko talaga na dapat magbasa o mag-research ka. So, nagpunta ako sa ibang lawyer dito from Cebu. So, nagpa-notarize ako para sa special power of attorney. Tapos, ang ginawa doon, pagkatapos kung nagpa-notarize, pumunta ako sa Hall of Justice. Doon ako nagkumuha ng CANA. So, yung CANA naman ay yung process nila is 2 working days. So, dapat before ka pupunta ng DFA, dapat kompleto na yung mga documents mo kasi 'di ba hassle 'yun, especially like me, hindi ako taga Cebu. So medyo magastos siya kasi mag-stay pa ako sa hotel, ganun. So dapat may CANA na yung documents mo. So nung nagkaroon ako ng CANA, kumuha ko ng CANA, yung price plan ng magpapakana ay 200. So 200 yung bayad doon. So, yung notarized naman is 500 to 600. So, depende na yun sa lawyer mo. So, bumalik ako ng Pacific Mall. Ayun, kasi sa Cebu, yung DFA nila sa Pacific Mall. So, pila kami hanggang sa labas ng mall. Tapos, kasi alas 9 yung sila mag-open. So, yung mga documents, may form doon. May blue na form. Or yung pwedeng naman na form, may form naman dyan sa online na pwede natin i-download para pagdating mo doon, pwede diretso ka na. So may form diyan, tapos mag-prepare ka lang ng photocopy ng valid ID mo at saka yung bayad mo. So yung bayad naman, yung expedite ay 200 per document. So kung expedite yun, kung regular lang is 100. So, yung expedite is 2 working days, while yung regular, medyo mabagal siya, like 5 working days, ganun. So, yun yung so, mas 100 lang naman yung so, dapat, so, sa akin naman, 100 lang. So,
yung ano. So, nagpa-expedite na ako. So, madali lang naman. So, nakapipila ka lang doon. Suppose, bibigay na nila yung ano mo, yung document mo after 2 working days. So, makikita mo dito yung ano, yung sample ng ano ng apostille na certificate. Hopefully guys, may nagkaroon kayo ng idea kung paano kumuha ng SBA apostille. Thank you guys for watching. Have a good day.